Bago sa saksi, panibagong karahasan sa paaralan. Patay ang isang estudyante sa Las Piñas matapos saksakin ng nakaalitang kamag-aral. Saksi live si Jamie Santos. Jamie! Maris, isang 13 anyos na lalaking estudyante ang nasawi matapos umanong saksakin ng 14 anyos niyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School kaninang hapon. Hawak na ng pulisya ang Child in Conflict with the Law o CICL habang inaalam kung paano naipasok sa loob ng paaralan ang balisong na ginamit sa pananaksak. Nagwakas sa trahedya ang pagtatalo ng dalawang lalaking estudyante sa loob ng Las Piñas National High School matapos masawi ang isa sa kanila. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente bandang alas 4:30 ng hapon sa harap ng Room 401 sa ika-4 na palapag ng isa sa mga gusali ng paaralan. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula umano ang alitan ng 14 anyos na CICL sa paliwanag ng 13 anyos na biktima dahil sa sukli na ipinambili ng tubig sa recess period nila. Sa gitna umano ng kanilang alitan, bumunot ng balisong ang CICL at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng dibdib. Agad namang isinugod ng mga guro ang biktima sa Las Piñas District Hospital pero idineklara itong patay bandang 4:53 ng hapon. Hawak na ngayon ng pulisya ang Child in Conflict with the Law at na-recover na rin ng mga otoridad ang balisong na pinaniniwalaang ginamit sa pananaksak. Patuloy namang inaalam ng pulisya kung paano naipasok ang balisong sa loob ng paaralan. Kasama rin sa iniimbestigahan kung may CCTV na nakakuha sa insidente at kung may pagkukulang ang seguridad ng paaralan. Ayon pa sa pulisya, pansamantalang dadalhin ang CICL sa Bahay Pag-asa sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office habang inihahanda ang mga dokumento at nakikipag-ugnayan ng pulisya sa piskalya para sa kaukulang kaso. Sa pahayag ng pamunuan ng Las Piñas National High School sa social media, sinabing nakipag-ugnayan kaagad sila sa mga otoridad matapos ang insidente. Hiniling din nila sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, larawan at video na maaring makaapekto sa investigasyon at makadagdag sa pagdurusa ng mga pamilya ng mga sangkot. Magbibigay din ng paaralan ng psychological first aid, psychosocial support at iba pang tulong sa mga estudyante, guro at kawani na naapektuhan sa pangyayari. Nananawagan din ng pamunuan sa mas mahigpit na pagtutulungan ng mga magulang, paaralan at komunidad upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Initially, yung natanggap natin na information na parang argument sila base doon sa sukli ng tubig na binili. Di naniwala yung CICL na yung sukli is naiwan doon sa school canteen. Bumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak yung biktima. Maris, patuloy nga ang isinasagawang investigasyon ng pulisya para matukoy ang buong pangyayari habang para daw ito ay kung paano rin napasok ng paaralan ang balisong na ginamit sa pananaksak. Ito raw yung magiging basihan nila sa rekomendasyon sa eskwelahan para maiwasan na o hindi na maulit yung ganitong klaseng insidente. Live mula rito sa Las Piñas, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa para sa kasong malversation of public funds kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Saksi si Rafi Tima. Matapos pirmahan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang release order, agad isinakay sa BGMP service si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang medical clearance. Sinubukan ng media na makuha na ng payag si Revilla, pero kumaway lang siya. Hi, Senator. Kamusta po? Senator. At nagpasalamat. Salamat, sir. Hindi na rin nagbigay ng payag ang misis niyang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Bago mag-alas 6 ng gabi, tuluyan ang nakalaya si Revilla. Kasunod yan ang pagpayag ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa siya para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. 1 milyong piso ang bail na iniutos ng korte. Ayon sa abogado at tagapagsalita ng dating senador, simula pa lang ay nagtiwala na si Revilla sa judicial system. Ang pagpayag daw ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa siya ay patunay umano na mahina ang ebidensya laban sa dating senador. Masaya rin anya sa Revilla, lalo't makakasama na niya ang kanyang pamilya matapos ang 6 na buwan.
Non-bailable dapat ang kasong malversation pero ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. Sa inihaing kaso ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Pandibulacan na non-existent pala ng inspeksyonin ng proyekto. Ang ibinibintang na 76 million kay Revilla at iba pa ay malaking bahagi ng sinasabing 92.8 million pesos na ghost project sa Pandi pa lang. January 19 sumuko sa PNP-CIDG si Revilla. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Humiling ding makapagpiyansa ang mga kapwa-akusado ni Revilla, kabilang sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero hindi sila pinagbigyan ng korte. Nauna nang pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 90,000 pesos para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Ayon sa Malacanang, nirerespeto ng administrasyon ang desisyon ng Sandigan Bayan na siya raw nagpapasya sa mga ganitong usapin. Nasa kamay naman daw ng mga prosecutor kung anong nararapat na gawing hakbang sa nasabing desisyon. Ang dapat lang anya, laging manaig ang batas at ang proseso. Nirerespeto din daw ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan, pero nanindigan ito sa kanilang investigasyon at trabaho. Gagawin daw nila ang lahat na paraan para maipakitang matibay ang anilay evidence of guilt laban sa dating senador. Pangalawang pagkakataon na itong makulong ni Revilla matapos masangkot sa katiwalian. Una noong 2014, nakasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at graft noong 2021. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa preliminary investigation para sa plunder at graft, sina Senadora Loren Legarda, anak niyang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay po yan sa 10 bilyong pisong kontrata para sa mga solar project ng kumpanya ni Leviste. Tinawag ni Senadora Legarda ang alegasyon na pagdungis sa kanyang pangalan. Saksi si Joseph Morong. Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Leviste ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Sabit ng kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Pumalag si Senadora Legarda sa mga alegasyon kaugnay sa paggamit umano niya ng posisyon para bigyang prangkisa ang solar projects ng kumpanya ng anak. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na hindi makatarong ang pagdungi sa kanyang pangalan at dangal ang naturang alegasyon. Sinabi ni Legarda na wala pang natatanggap ang kanyang opisina na anumang komunikasyon mula sa Ombudsman kaugnay sa alegasyon na tinawag niyang walang basehan. Wala aniyang nagamit na public funds dito. Naniniwala silang malilinis ang kanilang pangalan kapag lumabas na ang anyay buong katotohanan. Hiningan pa namin ng pahayag sina Leviste at Cusi. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basehan ang mga aligasyon. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naglabas ang tanggapan ni Senador Ping Lacson ng mga larawan para suportahan ang alegasyong may ghost projects umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Dati na iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na walang ghost projects sa lungsod. Itinanggi rin ni Cayetano ang alegasyong humihingi siya ng ceasefire kay Lacson. Saksi si Ian Cruz.
Sa bangayan ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing, we are worse than Bulacan. Napakalaking, ano ba yung pondo sa Bulacan, sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig, yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang aligasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slope protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa Contractor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kina-question ni late Representative Martin Romualdez kung patas sa investigasyon ng Ombudsman laban sa kanya. Ayon sa dating House Speaker, pantay na hustisya ang hinihingi niya pero gumagamit aniya ang Ombudsman ng mga testigo na naharap sa kasong cyber libel at perjury para siya at siya lamang ang ituro. Dagdag niya, hindi siya uurong sa laban at hindi rin matitinag. Ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, totoong may issue ng kredibilidad sa joint affidavit ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Pero nang isinumiti raw ang kanilang mga salaysay, ay nakitang malinaw at consistent ang mga detalye kaugnay ng paghahatid umano ng pera kina Ko at Romualdez. May nakalap din daw na independent na ebidensya na susuporta sa mga naturang salaysay. Ibababa sa 1 oras na physical activity kada araw ang inirekomenda ng Department of Health para sa kabataang edad 13 hanggang 17. Ayon sa isang pediatrician, may nirerekomendang pag-ehersisyo para sa mga bata depende sa edad. Sa si Jamie Santos. Bonding ng mag-amang sina Robert at Janja ng pagbabike, pagtakbo at paglalakad.
Kwento ni Robert, madalas din silang sumali sa mga fun run. Naglalaro rin ng soccer o football si Janjan. Pinakita ko na sa kanya na, yun nga, na mas okay ang mayroong physical activity kaysa sa wala. Sobrang bonding. Tapos, bilang sa magulang, stress reliever din yun eh. Hindi naman ipinagbabawal ni Robert at kanyang asawa ang paggamit ng gadgets ng kanilang anak. Pero ayon kay Robert, may limitasyon ito at lagi nilang ginagabayan si Janjan. Anong mas gusto mo, mag-gadget or mag-bike? Mag-bike po. Bakit? Dahil mas nakakasaya. Ang Department of Health, inirekomenda ang hindi bababa sa 1 oras ng offline physical activity kada araw para sa mga edad 13 hanggang 17. Batay sa 2024 World Health Organization Survey, 89.6% ng mga Pilipinong estudyanteng edad 13 hanggang 17 ang hindi nakakaabot sa inirekomendang physical activity kada araw. Ayon sa isang pediatrician, nakatutulong ang regular physical activity sa tamang paglaki ng mga buto, kalamnan at kasukasuan ng mga bata. Napapabuti rin ito ang puso at baga at nakatutulong sa concentration, memory at academic performance. Possible consequences po if sedentary yung lifestyle kung tawagin po, no? So increased po yung risk nila to develop overweightness and obesity, poor cardiovascular fitness po. Also, yung risk po sa mga long-time complications such as diabetes, hypertension, mas magiging at risk po yung mga kids natin na walang daily activities. Dagdag pa ng pediatrician, iba-iba ang inirekomendang physical activity para sa mga bata depende sa edad. Para sa mga sanggol, mahalaga ang supervised floor play at tummy time. Sa toddlers naman po, no, at least 180 minutes of physical activity spread throughout the day po. No, so babantayan natin sila while they walk, run, encourage natin yung mga dancing, active play, no, playing with balls, ganyan po. And then sa mga preschool children naman po, syempre mas mobile na sila, yung mga malilikat na mga bata po natin. At least 60 minutes po na daily activity, sana. 180 minutes of daily physical activity po. And then, encourage natin sila to play like running, mga taya-tayaan po nila, mga laro natin nung childhood po, no? Playground play, mga bicycle, swimming, dancing. Para naman sa mga batang 5 hanggang 17 taong gulang, ang recommended is at least 60 minutes of daily moderate to vigorous intensity physical activity po. So, mostly aerobic activities at least 3 days per week po. So, yan po, dyan papasok yung ganoon pa rin, running, sports, brisk walking, mga jump roping po. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nangako ang may-ari ng tumagilid na truck sa Tuy, Batangas na sasagutin nila ang gastos sa pagpapagamot ng driver ng AUV na natabunan ng lupang karga ng truck. Ayon sa hepe ng Tuy Police, nasa ospital pa rin ang driver ng AUV na 3 oras na truck pero stable na raw ang kondisyon. Sasagutin din daw na may-ari ng truck ang halaga ng pinsala sa sasakyan. Ayon sa pulisya, masyadong mabilis ang takbo ng driver ng truck kaya hindi nito kinayang pumreno at umiwas sa AUV. Inulan na naman ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Matapos pasukin ng baha kahapon, binaha uli ngayong araw ang isang paaralan sa Mandaue City sa Cebu. Saksi si Von Aquino. Sinalubong ng paghampas ng mataas na baha ang bus na ito sa isang kalsada sa Mandaue, Cebu. Umabot ang tubig hanggang loob ng bus. Sa taas ng pagbaha sa Barangay Gizo, kinailangang ilikas ang mga estudyante mula sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Tulong-tulong ang mga rescuer ng lungsod at mga taga-barangay sa pagsagip sa mga bata. 1:55, alas 2, ni swimming pool naman dito. Ya, katoy pinakakusog. Lawom na kaayo niya, nakoy mga 8 na bilin mo to gitakas na namo sa taas. Nangayo na kog tabang nga mga parents, kugusa ko mga anak pabalhin sa taas. Bagyang humupa ang baha kanina kaya nakapaglinis pa ang mga guro, estudyante at mga magulang ng mga bata. Pero muling bumuhos ang malakas na ulan pasado alas 10 ng umaga.
kaya muling binahang ilang bahagi ng paaralan kabilang ang mga silid gaya ng classroom ni Teacher Jean. Nagpasalamat siya sa mga magulang na nanatili at muling tumulong sa paglilinis at pagsalok ng tubig. Ayon sa punong guro, nakaplano na ang isang drainage project ng City Hall para sa kanilang paaralan. At na dito, i-connect na siya sa creek. Oo. Anha diha, murag diha sa atubangan anang classroom, butangan siya o ganang murag septic tank. Oo, ana. Then dito po dapit sa kilid sa wall, butangan po siya para lahos na siya ngadto sa creek. Sa Cebu City, tinangay ng abot baywang na baha ang e-bike na ito. Ayon sa uploader ng video, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong kataas na baha. Malakas din ang agos ng baha sa barangay Buhisan. Nagmistulang sapa na ang iba pang kalsada sa lungsod. May mga taong kinarga na para makatawid. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay gaya sa Basak, Pardo. Dahil sa malabagyong lakas ng mga pag-ulan, umapaw ang ilang spillway sa Negros Oriental. Kabilang ang nasa Canlaon City kung saan stranded ang ilang estudyanteng pauwi na dapat galing eskwela. Sa bayan ng Mabinay, napilitan ng tumawid sa mataas na tubig ang ilang residente at tulong-tulong na lang sa pagbitbit ng kanilang mga motorsiklo. Buwis buhay namang tinawid ng ilang estudyante at kanilang mga magulang ang rumaragasang ilog na ito sa Bais City. Wala raw kasing tulay kaya walang choice kundi sumuong. Tumagilid at nabalahaw naman sa ilog ang truck na ito na magkakarga sana ng buhangin sa Davao City. Naabutan daw kasi ito ng bigla ang pagtaas ng tubig sa gitna ng pag-ulan. Agad namang nakalabas ang driver sa tulong ng mga tao sa paligid. Inabot ng magdamag bago maialis ang truck na naiahon na kaninang madaling araw. Sa barangay Tagakpan, gumuho ang lupa na nagdulot ng pagkabuwal ng punong ito na dumagan sa isang bahay. Ligtas na nakalabas ang 3 residenteng nasa loob ng bahay noon. 11:45, nagpahibalo na nga nanay nag-inform sa mga dito sa barangay nga nag-landslide kuno. So ang cause sa landslide ato is ang heavy rain. Ayon sa barangay, dati pang idineklarang landslide prone ng lugar at hindi napapayagan pang may tumira roon. Kani gamito na sa gobyerno. Ngayon lang may allowance nga aron kami magalingon og bungkag sa amo ang kuan kubo-kubo. Napilitan ding sumuong sa baha mga estudyante para makauwi mula sa kanilang paaralan sa Norales, South Cotabato. Binitbit na nila ang kanilang sapatos habang tinatawid ang kulay putik na baha. Hanggang gabi maladagat pa rin ang baha sa ilang kalsada sa bayan ng Surala. Sa tala ng LGU, 50 pamilya ang nirescue. Kanina lang ay tumaas at lumakas ang agos ng tubig ng Macar River sa General Santos City. Humampas-hampas pa ang tubig sa mga bahay sa gilid ng ilog. Tingin ng mga residente, galing ang tubig sa mga bundok kung saan nagkaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bumuhos din ang malakas na ulan kaninang hapon sa ilang lugar sa Quezon City, gaya ng bahagi ng EDSA North Avenue, EDSA Quezon Avenue Flyover, at Miriam Defensor Santiago Avenue. Sa Taft Avenue naman sa Maynila, ininspeksyon kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga makipot at baradong drainage na nililinis na ng mga tauhan ng DPWH. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Pasabog ang makasaysayang pagtatanghal ng P-Pop Kings SB19 sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Si Shuvi Etrata naman, puno ng pasasalamat sa pamamaalam ng kanyang karakter sa The Master Cutter. Narito ang Showbiz Saksi. Hindi siya. Tuluyang nang namaalam ang karakter ni Shuvi Etrata sa The Master Cutter na si Tonet. Bumuhos ang emosyon sa episode kagabi na nagpaiyak sa maraming manonood. Huwag mong hayaang maging malungkot ka ng matagal. Kasi sayang sa panahon yun. Nag-aabang ang mundo sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo. Love na love kita eh.
Nasawi si Tonet matapos maging target ng mag-asawang Red at Martina Regalia nang malaman niyang hindi tunay na anak ni Atoy at Audrey si Janine. Nakakalungkot pero pinaglaban niya. Sana ang nakita ng mga fans dito or ng mga viewers natin kung how far can she go for love. Yung parang sobrang kaya niyang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Kaya kasabay ng pasasalamat sa lahat ng nakasama sa serye, may kwelang hirit din si Shuvi. Lahat-lahat ng bumubuo ng The Master Cutter, namimiss ko sila araw-araw. So abangan niyo, magmumulto ako dyan sa inyo. Charing. Pinag-usapan din at umani ng papuri ang breakdown scene ng kanyang manong, played by Ketchup Eusebio, nang ibalita sa kanya ni Manang Sita, played by Rio Locsin, na patay na si Tonet. Hindi siya pwedeng mamatay! Hindi siya pwedeng mamatay, Mana! Hindi pwedeng mamatay yung kapatid ko! Kung nagbaybay na si Shuvi sa The Master Cutter. Isang bagong chapter naman ang naghihintay kay Gabby Garcia bilang co-host sa bagong season ng The Voice Kids PH. Excited na raw siyang makatrabaho muli si Dingdong Dantes. It's the first time na I'm joining Kuya Dingdong sa hosting stint, but I've also worked with him sa Encantadia noong 2016. In some way, medyo na kami ni Kuya Dong, chika na kami ni Kuya Dong, and it's so fun to work with him also. Happy raw si Gabby sa kanyang new hosting stint kung saan makakakwentuhan niya ang mga kiddie contestant. SB19 made history sa Lollapalooza 2026. Flexing the Pinoy talent ang SB19 na nag-perform sa Lollapalooza, isa sa biggest festival sa mundo. Making memories din si Josh na nag-ceremonial first pitch sa Chicago White Sox versus New York Yankee games habang tumutugtog sa background ang hit song nilang Gento. Ako si Von Aquino, inyong saksi. Nag-uunat-unat pa ang rider habang nagmamaneho ng motorsiklo sa highway sa Pasay City, Iloilo kahapon. Ibinuka rin niya ang kanyang mga braso na parabang lumilipad habang sakay ng motorsiklo. Tila walang takot ang rider habang ginagawa ang mga stunt kahit may mga kasalubong na sasakyan sa pakurbang daan. Nakarating na sa Land Transportation Office Region 6 ang video at inihahanda na raw nila ang show cause order para sa rider. Ayon sa LTO Region 6, bukod sa posibleng reklamo o multa, maaari ring masuspinde o matanggalan ng lisensya na naturang rider. Ipapasabina ng NBI si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Patungkol yan sa ibinunyag ni alias Jen na una at eksklusibong iniulat ng GMA News kaugnay sa umunoy planong gawan ng mapanirang kwento si Executive Secretary Ralph Recto. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak silang ebidensya kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap daw ni dating Congressman Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Congressman Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messenger si Congressman Paras. Sa pahayag sa media, sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na informante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post naman, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang VAP man. May nagpayo raw kasi sa kanyang hindi na ito kailangang siraan dahil sira na naman na anya ito. Pero sabi niya huwag sanang masamain na may mga nagpapadala kay Leviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message ni dating Congressman Paras, sinabi niyang sasagutin nila ang anyay hindi totoong alegasyon sa tamang panahon. Sa isang statement naman ng kanyang kampo ay tinatanggi nila ang malisyosong pagtatangka na dungisan ang pangalan ng dating kongresista. Nauna naman sinabi ni Recto na NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dumulog sa Korte Suprema at Court of Tax Appeals. Kaugnay yan ng tax records nilang mag-asawa na hawak ngayon ng Senate Impeachment Court. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Neil Abayon, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ng kanyang kliyente lalo't hindi siya impeachable officer.
Dagdag niya, anuman ang susunod na hakbang ng mister ng Vice Presidente, hindi ito para pigilan ang trabaho ng Senate Impeachment Court. Hindi lang po tiyan, kundi pati puso ay nabusog din ng mga taga Mexico City sa nasungkit nilang world record. Ang inihanda kasi nilang napakahabang merienda na kung tawagi torta, sabay-sabay nilang pinagsaluhan. Ating saksihan. Overloaded sa palaman na karne, keso at gulay. Sino bang di matatakam sa Mexican sandwich na torta? Sa pagbubukas ng 2026 Torta Fair sa Mexico City, dose-dose ng chef ang nagsanib puwersa. Ang kanilang inihanda, sangkatutak na torta na kapag pinagtabi-tabi, aabot sa 100 meters ang haba o kasing haba ng 8 bus na ipinarada. Hebigat din ang sandwich na mahigit 1.5 tonelada, singbigat ng compact SUV. Target nilang makuha ang world record para sa pinakamalaking serving ng sandwiches. Worth it naman ang effort dahil nasungkit nila ang Guinness World Record para sa largest serving of sandwiches arranged in a continuous line. Instant blowout na rin ang super-sized serving na pinagsaluhan ng lahat ng dumalo at sumuporta. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi.